So, 1 Peter 4:11 na nakaraan ay verse 10 yung ating ginawa. Verse 11, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. So, 1 Peter yan, 4:11. Sinasabi po mula sa IATF na possible na more than 1 million people ay hindi po makakakuha ng second dose ng COVID-19 vaccine. Dahil po sa kung ano man, ang kadahilanan ay kapos sa supply. At yung mga nabakunahan po o vaccinated po ng Sinovac at saka Gamaleya, possible na kalahati po nun. Nasa mahigit sa 3.1 million at yung kalahati nun posibleng hindi po makakuha ng second dose. Pagka ganun po, syempre, mababaliwala po yung kanilang first dose, syempre. Sayang naman. At saka hindi mag-inam ang pwedeng maging side effect. Dapat talaga yun para makumpleto yung second dose nila. So, nakakalungkot yun dahil tila merong hindi magandang doon kasi 'di ba hindi inayos yung kanilang proseso. Di dapat alam nila kung ilan lang yung pwedeng bakunahan. So, kung ano man, hindi maganda na mabaliwala yung mga nauna na vaccine. Now, alam nyo, yung mga bagay na pinagsisikapan ng mga tao tapos wala rin naman pala patutunguhan. Siyempre, nakakapagod yun. Tapos, you feel empty. Diba? Parang wala lang. Ganun lang, tapos hindi naman na ituloy. Paano pa kaya yung ating paglilingkod na at the end ay hindi po maging kalugod-lugod pala sa Panginoon? Kaya ngayon pa lamang, tignan natin na yung ating mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoon ay dapat talagang magbibigay lugod sa Panginoon. Doon sa doon sa pinag-aralan natin doon sa verse 10, ang sabi doon sa verse 10 ay ganito: kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Verse 10, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad ng nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad na paglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Yung verse 11 ang focus natin ngayon. Muli dito si Apostol Pedro, kung saan yung mga sinulatan niya, bagamat sila ay nagsipangalat ng panahon na yon dahil sa panahon ng matinding persecution, pero isa sa bahagi ng kanyang exhortation ay dapat pa rin sila makapaglingkod sa Panginoon kahit pa dumaraan sila sa mabigat na mga persecution. Now, persecution doon, mga kapatid, buhay ang kapalit. So, isipin nyo ito, samantalang marami sa atin, kapag medyo may struggle, gusto nang tumalikod, gusto nang huminto. Yun ay kakaiba. Samantalang ito, papatayin sila, pero sisigi pa sila sa paglilingkod. Kaya makikita natin, kaiba yung commitment ng mga naunang mananampalataya compare sa ngayon. Kasi noon, ang focus lang talaga ng kanilang buhay, paglilingkod at lahat pa, ay ang Panginoon. Kaya kung ang focus lamang natin sa ngayon ay yung mga conveniences natin at comfort, paano tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Kaya kapag medyo tayo ay, let's say, nagkaroon ng hindi magandang experiences o naka-encounter tayo ng mga disturbances sa buhay, gusto na natin ihinto. So, pati yung ating commitment sa Panginoon naapektuhan. Kasi hindi tayo nakasentro sa Panginoon. So, yun yung malaking mga mistake doon. So, dito,
ipinakita ni Apostol Pedro na bahagi ng kanilang Christian graces ay kung paano sila tumanggap ng mga kaloob upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon nang sa gayon maging useful ang kanilang buhay at maging channel of blessing maging para sa iba. At sila man ay pagdating ng Panginoon, kasama rin silang luluwalhatiin. Ano ngayon ang ating pag-uusapan? Nakita na natin na noong nakaraan yung about gift. Ang Panginoon ay nagbigay ng kaloob. But this time mga kabatid, yung ating pag-uusapan, may kinalaman dyan in particular sa verse 11, serve for God's glory. Kung tayo maglilingkod, ano man ang gagawin nating paglilingkod, make sure na ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At kung ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, gagawin natin ang lahat ng best. At yung best na yon, not according to our own standard, but to the standard of the Lord, mismo from His Word. Now, para sa short message natin at yung summary nito, the purpose of God's bestowal of gifts among believers in the church is to glorify God through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakalayunin ng pagkakaloob ng kakayanan ng Diyos para sa mga mananampalataya upang luwalhatiin siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Luwalhatiin ng Diyos. Yan po ang dahilan kaya tayo binigyan ng mga kaloob. Nakita natin na ang bawat mananampalataya, tunay na mananampalataya, binigyan ng kakayanan. Pero hindi ko merong kakayanan ay tunay na agad na mananampalataya. Pwede makadaya yon. Kasi kahit yung mga natural gifts, kung minsan ay naiko-contribute yun sa church at tinitignan, tila ito ay ministry din. Oo, pero hindi nangangahulugan na may mga abilidad kahit pa mahusay magsalita, mahusay manalangin, kahit mahusay pa mag-preach. Hindi nangangahulugan na yan ay agad ligtas. Pero pag ang isang tunay na makasalanan ay binago, siguradong merong gift yan. Yan naman po yung pagkakaiba noon. Okay, again dito, makikita natin from verse 11, ay dalawang bagay ang makikita natin kung paano ang isang mananampalataya na binigyan ng kakayanan ay makapaglilingkod ng naaayon sa kalooban ng Diyos at kalugod-lugod. Paano nga ba ang isang mananampalataya ay makapaglilingkod sa Diyos na kalugod-lugod sa Kanya? Sa dalawang bagay. Dito from verse 11, una, maglingkod ayon sa kakayanang ibinigay ng Diyos. Serve through God's ability. Next, doon sa verse 11 pa rin, paano makapaglilingkod sila ng kalugod-lugod sa Diyos? Serve to glorify God. Paglingkuran, maglingkod na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kung paano yung dalawa na yan, titignan natin. Diyan natin hinati yung verse 11 na yan. Ang paglilingkod dapat natin ay ang Diyos ang nabibigyan ng kaluguran, hindi yung sarili natin, lalong hindi ang mga tao. We're not there in the first place just to entertain men. And of course, maging yung sarili natin ay ma-applause ng mga tao. Hindi po. Anong makikita natin dito? Yung paglilingkod ay dapat ayon dun sa kakayanan ng Diyos. According to God's given ability. So dito mga kapatid, verse 11, ang sabi diyan, maliwanag. Reading again from verse 11a. Sabi diyan, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad ng nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad ng naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Maliwanag. Dito mga kapatid, paglingkuran ang maglingkod ng naayon sa ibinigay na kakayanan ng Diyos. So, serve God according to God-given ability. Dalawang bagay ang uri ng paglilingkod na binigay dito. Una, speaking gifts. Yung pagsasalita, whether encouragement, exhortation, but most of all, of course, preaching and teaching.
That's office of the pastor. And second, mga kapatid, is serve. Yan po ay ministering gifts. Yan ay pasok dyan yung mga helping. Po. So, sa church, yan po kasi dalawa nahahati. Dalawang group po nahahati o dalawang classification ng paglilingkod sa Panginoon. First ay speaking gifts, and second is ministering gifts. Kung paano nila gagawin yan, yung pangatlo, makikita natin, do it with God's ability. Po? Gawin nila yon according to God-given ability. Bali, tatlo ang nakapasok diyan sa number 1. Dito, mga kapatid, ay speaking gifts. Ang sabi dito, but not the gift of tongues. Po, definitely, hindi po yung gift of tongues yung tinutukoy dito. Kasi yung contrast po nito doon sa context na serve. Ito po ay maliwanag po ito na ang tinutukoy dito ay yung ministeryo ng salita ng Diyos. Yan po yun. So dito, sabi dito, ito po ay ministeryo gaya ng teacher. So, whether Bible study teacher, basta teacher, children, sa youth, kasama yan. Yan po ay kaloob. Of course, kasama dyan yung mga word of encouragement, an exhortation, a preacher, or maybe repairing here, mga kapatid, in particular doon sa office of the ministry, such as pastor, teacher. Sila naman po talaga ang marahil tinutukoy dyan. Pero kung paano sila dapat maglingkod, let him speak. Speaking in harmony with what was already received. Kung paano sila tumanggap at yung tinanggap nilang katotohanan, doon dapat sila bumase. Hindi sila po pwedeng bumuo ng sarili nilang mga sasabihin. No, dapat yung raw materials nila mismo ay yung binigay na sa kanila ng Panginoon. So, next na word na ginamit dyan is the oracles. Yung oracles of God. The word oracles renders, sabi rito mga kapatid, is properly something spoken or uttered than anything uttered by God, divine communication, walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang written revelation. So, spoke as an oracles of God bilang mga tagapagsalita ng Diyos, na yung kanilang sasabihin mismo ay based on written revelation. Hindi sila nariyan para sila'y magsalita tungkol sa kanilang panaginip, sa kanilang mga inabot na experiences, bahagi, testimony, pero hindi yun ang basis. Kasi hindi pwedeng maiwan yung testimony ng buhay . Pero hindi yun ang basis. Ang basis palagi ay salita ng Diyos. Hindi sila nandyan para mag-joke time, mag-entertain. Hindi po sila nandyan para bulahin yung kongregasyon, manipula. Hindi sila nandyan para patawanin. Hindi po sila nandyan. Kundi nandyan sila para magturo, mangaral, mismo as an oracle of God. Sila yung mga spokesperson ng Panginoon. Mouthpiece of God. Now, this must be in accordance with the truth which God has revealed in His written word. So, ang kanilang pinaka-raw materials is the inspired, written word of God. Yan po mismo. So, yung teacher is to keep himself strictly adhere to the divine written word of God. Kapag ikaw ay teacher, huwag kang gagawa ng mga lesson na hindi nakabase doon sa teksto. Alam niyo po, kasalanan yun kapag ang isang teacher nagtuturo ng hindi yun yung sinasabi ng teksto. Kaya hindi ho madali maging teacher. Kailangan pag binuksan mo yung teksto, ipaliwanag mo yun. Hindi po pwedeng kumuha ka ng teksto, hindi mo yun ipapaliwanag, gagawa ka na ng kwento ron, ay haharap ka sa Diyos. Delikado yan, isa sa matinding kasalanan yan, na
gumagamit ka ng teksto na hindi yun ang pinapaliwanag mo. Nagsasalita ka lang kahit patungkol sa Bible pero hindi yun sinasabi ng teksto, kasinungalingan yan sa harapan ng Diyos. Na po? So, mag-ingat, hindi basta-basta ang pagtuturo. Akala nyo lang ganun kadali yun, ha? Pero hindi, haharap tayo sa Panginoon. Sabi rito, dapat in accord to the truth doon sa written word of God. Kaya pag gumamit ng teksto, siguruhin yung na-study nyo yun ng maayos. So, the teacher is to keep himself strictly adhere to the divine written word of God. So, to speak as one possessed of powers and with an impressive sense of the responsibility na nandun po yung pag-deliver ng message na faithful to the text. Kung ano yung sinasabi ng teksto. So, mag-iingat. Na po? So, lagi natin tatandaan na tayo ay mga stewards lamang ng Panginoon ng kanyang manifold bounties na pinagkaloob niya lamang sa atin. We're just stewards, hindi ho tayo owner. Tayo ay mga katiwala lamang ng Panginoon. And we're all only lent us to improve them. Lent us to glorify His name. Ibig sabihin tayo ay mga pinagpahiraman lang ng Panginoon. Pahiram lang yun. Wala tayong pagmamayari sa mundong ito. Po, may bagay ba tayong pagmamayari? Wala. So, dapat nating makita yan na tayo ay pinahiram lang ng Diyos. Now, a second, doon sa service, aside doon sa speaking gifts, is ministering gifts. Ano sabi dyan? Po, eto, kita nyo sa preaching kung paano po yung mga teksto ay hinihimay. Po, at ina-explain yun sa inyo. Eto ang sabi dyan. Sino mang naglilingkod ay tulad sa paglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Now, the word service o minister, po, nakababasa ko yung mga Greek pero hindi ko babanggitin na sa inyo yon kasi hindi nyo naman maintindihan. Babasahin ko na lang, isasabihin ko na lang sa inyo ng simpleng-simple na lang. So, yung kaloob dito mga kapatid ay may kinalaman sa paglilingkod, gawang kamay. Or sa ibang salita ay pagtulong. Gaya ng pagbisita sa mga may sakit, nangangailangan, pagiging bukas palad, pag-abot sa mga nahihirapan. Yan po, ministering gifts, service. So, ito ay, kung tumutukoy man ito do sa office ng deacon na paglilingkod, po, gaya nung binanggit din doon sa verse 10, pero wag natin kakalimutan na kahit hindi deacon, meron pong pinagkalooban ng Diyos na kakayanan. Yan naman po yung kabila nun. So, kahit hindi deacon. So, kasi po ang mga kakayanan ay kaloob lamang ng Diyos because God gives ability and talent. At siya mismo ay nag-distribute nito para sa mga mananampalataya upang i-edify ang church, i-equip ang church, at sila ay magpatuloy sa pamumuhay pananampalataya. So, yan yung makikita natin yan. Talagang ito'y pagtulong. So, yan yung minister dyan. Pag-minister, caring for the poor, distribution of alms, po, at iba pa na maraming tulong na po pwede nilang gawin na bukas palad. So, alam niyo po sa church, bumabalanse kasi ang church aside doon sa ministerial focus, yung mga gawang material at physical, ang focus pa rin nun spiritual eh. So, kahit pa sila nagdilingkod sa mga material na bahagi, ito ay nagsusupplement doon sa spiritual. So, ang pinaka-focus ng paglilingkod talaga sa gospel. Kaya hindi po pwedeng sila ay mag-divide at magkaiba yung direction. Hindi po pwede.
subservient lamang yung mga gawang paglilingkod sa material doon sa spiritual. Kasi yung spiritual yung pinaka na mataas doon. So, hindi sila po pwedeng dalawang division na magkaiba. Complementary sila. So, yan po ang dapat mas maintindihan natin. Kaya kung meron man dumating sa point na sa church natin tumayo someday na magdidikon, dapat lagi siyang nakasupport doon sa ministry ng word. Kasi yun po yung pinaka ultimate na service nating lahat. Nagsaserve tayo lahat for the sake of the gospel. So, merong uri ng gift na binigay ang Panginoon for practical ministry. Po, yun po yung dapat na meron din sa atin. Practical ministry. Yung practical, material, physical, financial, kasama, pasok po yan dyan. Po, ito yung mga tao na merong sensitivity. Na sensitivity, hindi kailangan sila sabihan kasi meron din silang initiative. At yung sensitivity nila, nakikita nila yung need, gagawin nila yon. Yun po yung mahalaga doon. So, ito yung mga tao na pinagkalooban din ng Diyos. In terms of ability, availability, and even will. Meron silang will. Yun ay galing lahat yun sa Panginoon. Yung iba kasi, will lang meron. Pero not able, hindi rin naman available. So, meron naman available, pero not willing, at wala ring ability. Ay, yan yung magkakaiba eh. Kaya bihirang-bihira magkaroon ng isang tao na available siya, willing siya, at meron siyang ability. Yun po yung makikita natin na talagang nire-reserve sila ng Diyos. Maraming mga tao willing, pero not able. Yung iba naman ay hindi available. Yan po yung mga tao. Tatlo yan eh, yung mga tao na yan. Kaya pag nagsama-sama sa isang tao yung lahat na yon, makikita mo very effective siya at useful for God's kingdom and for His glory. And thirdly, mga kapatid, kung paano nila dapat gawin yon, they must use their ability in or through God's enabling grace and mercy. They must do it through God's ability. So, if anyone ministers, sabi doon, let him do it as with ability which God supplies. So, kung ito ay whether ministers, whether ito mga kapatid ay speaking, they must do it with God-given ability. Ibig sabihin, kung ikaw ay nilagay ng Diyos sa ganyang ministry, kaakibat nun ay binigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Siyempre, wala ka dapat ikatakot dahil habang ikaw ay nagiging useful, mas lalo ka nagiging productive at binibigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Yun ang totoo. Ito ang katotohanan. Yung mga tao na natakot, ayaw masasalang, hindi ho sila binibigyan ng karagdagang kakayanan ng Diyos. Yan ang totoo. Yung mga taong takot na mag-serve, takot gumawa, sabihin mo, pwede bang ikaw ang gumawa nito? Takot, sasabihin, marami namang iba dyan. Yan yung hindi nagpo-progress sa virtue ng service. Markahan nyo po yan. Hindi nagpo-progress yan. Bakit? Una, hindi naman siya bibigyan pa ng kakayanan ng Diyos kasi hindi siya humahakbang sa pananampalataya. Yan po yun. Ikalawa, hindi din siya nagiging productive para sa iba. Kaya magiging yung kanyang paglilingkod, wala na pong growth. Kaya mga kapatid, pagsisihan nyo kung meron kayong ganong klaseng attitude. Kung kayo ay may opportunity, binibigay sa inyo, ayaw nyo i-grab, sasabihin nyo sa iba na lang. Yan, hanggang dyan lang yung pananampalataya mo. Yung sinasabi rito, they must use it according to God-given ability. First of all, it must be according to the faith. Dapat nandun yung faith. Yung faith, mga kapatid, bagay na mahirap sa'yo, bagay na challenging para sa'yo, bagay na ito'y
very demanding, gusto mo. Tutulungan ka ng Diyos dyan. Alam niyo po, nung pinakita ng Panginoon sa kanila yung Red Sea, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ano nasa kamay mo? Di ba, tungkod? Paano mong iisipin na yung tungkod makakatulong doon sa Red Sea? Di ba? Sige, ganito lang gawin mo. Ang kailangan lang naman sumunod eh. Mahirap ba namang intindihin na ang kailangan lang sumunod? Dahil yung kakayanan galing sa Diyos. Yung time galing sa Diyos. Yung talent galing sa Diyos. Yung wisdom galing sa Diyos. Yung lakas galing sa Diyos. Ba't ayaw mong sumunod? Kasi wala kang pananampalataya sa bahaging iyon. Hindi ka lalago sa bahagi ng paglilingkod. Yan ang totoo. Kahit ano pang rason mo sa harapan ng Diyos, pag hindi mo ginamit yan according to His given ability by faith, wala ka ng progress. Ikamamatay mo na yan, wala kang progress. Yan na lang ang paglilingkod mo. So, yan yung dapat na makita natin. Very strong rebuke yan para sa atin. Maging yung ating paglilingkod, dapat ay merong step of faith. We must be willing to sacrifice even our time, even our ability in everything. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Dapat meron tayong ganun. Ang dami kayang mga sinopla na ng Panginoon sa lumang tipan pa lang, ayaw humakbang, pinahakbang ng Diyos. Ngayon, nauulit pa rin yun sa over the course of time, nauulit. Hindi sila natuto sa kasaysayan ng salita ng Diyos. Ito, maliwanag na sinasabi dito, they must regard the God-given ability, first of all. Yan yung dapat nilang tinitignan. The strength, the energy, the talent, the influence, the power, everything else is from the Lord. Anong dapat mo ikatakot? On the other hand, this must be our limit of obligation. Yun lamang bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung ano yung linya mo, dun ka. At kung ano yung linya mo, dapat mag-excel ka doon. Ibig sabihin, matuto ka doon, lumago ka doon, lalo kang mag-progress doon. Pag hindi ka na nagpo-progress, yan na ang katapusan ng iyong buhay. So, dapat ito ay challenge sa atin. Hindi yung tanggi ng tanggi. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Yung tanggi ng tanggi, pagpapakita yan ng kawalan ng pananampalataya. So, all gifts involve responsibilities. Yet, it is an honor to possess them. And if we have also grace to employ them aright, they will be doubled to us in a future life. They will be doubled to us. Yes, mga kapatid, kung gagamitin natin yon sa ayon sa kalooban ng Diyos. But if not, kakalawangin yan. Tandaan nyo yan. Pag kinalawang yan, wala nang pakinabang yan. Yan ang totoo. Prinsipyo yan ng buhay. Ano mang bagay ang hindi na siya nagiging useful, nagiging stagnant na siya, later on ay wala na itong gamit, patapon na rin. So, yun yung mga bagay na dapat nating matutunan. So here mga kapatid, upang tayo mismo ay gawin natin yung best. Yan yung application natin dyan. So that we, take every opportunity to serve the Lord with the best that we can according to His God-given ability. According to His given ability to us. Yan po yung dapat na meron tayo. Ma-motivate tayo roon. Gusto mo bang mag-advance? Gusto mong mag-grow? Gusto mong mag-progress? Humakbang ka. Yun naman ang kailangan eh. Humakbang ka lang eh. So, alam niyo po, it's very hard for a person para sa mga perfectionists. Kasi kung bakit, they do their best and then they worry about the rest. Kasi bakit? Hindi nila nakita na lahat ng bagay ay according to God-given ability. Mangyayari yon according to God-given opportunity. Kaya yung mga perfectionist, lagi nilang iniisip yung mga susunod na magiging resulta. Gusto nila control nila lahat yun. Yun yung mali eh. Diba?
Kaya pagka hindi nangyari, yung ine-expect nila according to their expectation ay na-disappoint sila, andyan na yung talagang hindi mo na makakausap. Sobrang disappointment yan. Kasi perfectionist eh. Hindi nila nakita na that everything, mga kapatid, is according to the opportunity and God-given ability and even time, mga kapatid, according yun sa pag-aayos ng Panginoon. So, kung ikaw at ako magsiserve sa Panginoon, lagi mo sanang iisipin, ang resulta, bahala ang Diyos. Alam niyo po sa ministry, bago ho magkaroon ng sibol sa puso ng mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos, it will take more years. Taon po yan, taon. No po? I would say in my observation, 5 years up, diyan mo makikita yung bunga niyan. Kaya yung mga 2 to 3 years, 4 years, hindi pa yan. 5 years up, diyan mo makikita. Pag nag-stay yan. At yung pagbabago niya nagtuloy-tuloy. 5 years up. Yan yung observation na nakikita ko. Ano po? Pero hindi pa masasabi. Pag tumagal yan ng 10 years up, although hindi basihan ang pagtagal. Pero yung consistency naroroon, yung continuous progress naroroon, ano po? Yung changes naroroon, tapos namumold yung karakter, ayan. Maganda po yan. Alam niyo po, God doesn't require more than your best. Di yun ninanais ng Panginoon, higit pa sa kakayanan mo. Kaya wag tayong maging hangal. Wala namang nire-require sa atin ng Diyos dahil alam niya wala naman tayong kakayanan. Ang kailangan lang natin, simply obey God by faith. So kung tayo mga kapatid binibigyan ng assignment, although si Pastor Nick ang nagbibigay ng assignment, dapat nandoon yung humility at appreciation na tatanggapin mo yun. Kasi dapat nakikita mo, challenge mo yun sa harapan ng Diyos. So pag inassign ka doon, nakikita rin ng leader, may kakayanan ka doon, at yung karakter mo umuugma doon, iluhod mo na yun sa Diyos. At sabihin mo, Panginoon, kung ito po ay kalooban nyo, tatanggapin ko po ito. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Diyos. Paano ka gagamitin ng Panginoon kung sa sarili mo ka nakatingin? Walang taong ginamit ng Diyos sa sarili nakatingin. Kahit ang Kristiyano na sa sarili nakatingin, hindi yan makapagpapatuloy. Babaksak yan. Di lalo pa kaya pag sa service. Kung sa serbisyo sa Panginoon, nakatingin ka sa sarili mo, babaksak ka. So, tingin ka sa Panginoon palagi. Nasa Kanya ang lahat ng resources. Nasa Kanya ang grace. Nasa Kanya ang mercy. Everything else, nasa Kanya. So, yun po yun dapat. Now, ikalawa na makikita natin dito, the way to serve the Lord that is pleasing in His sight should be served to glorify God. So, kanina, na po, the way to serve the Lord that is pleasing in His sight, dapat naroon po yung serving God through God-given ability. Na po, through God-given ability, yan yung una. Now, next, the way to serve the Lord that is pleasing to His sight is serve to glorify God. Ang sabi doon, that in all things God may be glorified. Maliwanag? Now, as we minister, as we speak, po, ang dapat na maging mangibabaw sa puso't isip natin, ito ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Yan yung dapat na meron sa atin. Po? So, lahat ng mga gifts, lahat ng mga abilities, lahat yun mga kapatid, ay niloob ng Diyos. Po? Binigay sa atin para lamang po sa kaluguran at kaluwalhatian ng Panginoon. Yan po yung dapat na makita natin, yung pinakamahalagang purpose why the Lord has given us talent, gifts, and abilities. It is for His glory. Po, para sa Kanyang kaluwalhatian yan. Yan yung dapat na makita natin. Po, wala tayong dapat ibang makita dyan. Po,
Yun po ay maliwanag dapat. So, glorified, meaning also praise, meaning also honor, glory, that is belong to Him alone. To whom, ibig sabihin, sa Diyos mismo, which is the main subject and sentence na sinasabi ni Apostle Paul dito. So yan ay bilang magpaalala sa atin. Sometimes we are often actuated in our own ministry, no? Na yung naroon po yung personal motives natin. Now, mali po yun. Minsan, we're seeking our own honor, na kapag hindi maganda yung feedback, okay, nangihingi tayo ng feedback, yun yung delikado. So, dapat mga kapatid, ang pinaka-main goal natin is to give glory unto the Lord. Kaya may mga tao, pagka kinocongratulate, tuwan-tuwa. No, alam nyo mga kapatid, basahan tayo sa harapan ng Diyos. Alam nyo, para lang tayong tubo. Wala tayong gamit kundi tayo gamitin ng Diyos. Yun ang totoo. So, lahat ng papuri ay sa Diyos yan. So, next mga kapatid is, yung papuri na ito na luwalhati na maibibigay sa Diyos, meron po laging mediator. We cannot give glory to God that is worthy to Him kung wala po ito through the Lord Jesus Christ. Yan yung pangalawa. Through the Lord Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. That is the medium through whom all those holy influences and attributes may bring back to Him. Yan po yung makikita natin. And even honor ay maibigay sa Kanya through Jesus Christ, whose name they bore and whose servants they were. Ano po? Tayo mismo. There is no real goodness. There is even no safety from condemnation, even to glorify God. Ano po? Except through Jesus Christ. Walang tunay na paglilingkod, walang tunay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, walang nakakapagbibigay luwalhati sa Diyos kung wala po si Christ. Yan po yung sentro eh. So, because all the glory and honors belong to Him, Jesus, mga kapatid, ay dapat kilala natin. So, ganito, kung hindi si Jesus Christ ang sentro ng iyong buhay, Panginoon at Diyos mo, dinidiscourage tayo ng Biblia. Useless ang ating ginagawang paglilingkod. Gaano man kadakila yung gagawin mong paglilingkod, malaking amount ang i-extend mo marahil. Kung hindi mo kilala si Jesus Christ, baliwala yan. Ang encouragement is, bago mo gawin ang isang bagay para maging pleasing in the sight of God, make sure gawin mo ito in the name of the Lord Jesus Christ. Na, Lord, kaya ako po ito gagawin. Una, dahil sa ginawa mo para sa akin doon sa krus ng Kalbaryo. Ikalawa, gagawin ko ito, Panginoon, sapagkat ako'y pinatawad mo sa aking kasalanan at kaya ko lang ito gagawin, Ama. Dahil out of gratitude doon sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Diba, nandun yung faith? Diba, nandun yung reliance kay Kristo? Diba, nandun na yung connection sa Kanya? Wala tayong anumang maiko-contribute sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Wala rin tayong maipapalit at ang Diyos ay walang utang sa atin. Pero mga kapatid, tayo ay may duty sa Kanya. Kristiyano man tayo o hindi, dapat tayo mabuhay, una para sambahin Siya, ikalawa para paglingkuran Siya, ikatlo mga kapatid, sundin Siya. Lahat yun magkakasama. So, ang paglilingkod sa Diyos sa huli mga kapatid, ito'y dakilang kagalakan ng mga tunay na mga mananampalataya. Ito po'y exceeding joy. It's a great gladness to serve the living God. Ginawa lamang yun ng Panginoon para tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Kung hindi po dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi ho natin magagawang mapaglingkuran ng Panginoon. Kahit pa matindi yung ating ginagawang paglilingkod, apart
from the gospel of Christ, yan po ay totally nothing yung ating ginagawa. Useless, at yun po ay abominable in the sight of God. Dapat makita natin yun. So, ang pinaka-challenging dito ay makilala mo si Christ. Pag nakilala mo si Christ, yun po ay yung antidote against pride, antidote against selfishness, antidote against fear, or sabihin natin, pagkatakot na makapaglingkod. Marahil, hindi mo pa masyadong kilala si Christ, kaya takot na takot ka. Hindi mo kilala ang Diyos. Napakaliit sa'yo ng Diyos. Yun ang totoo. Kung nakilala mo si Christ, hindi ka matatakot. Kasi lahat ng mga bagay ay kaya niyang ibigay. Ba't ka matatakot? Humakbang ka lang. Di ba si Peter, hahakbang sa tubig? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Come. Huwag ka tumingin sa unos. Come. O, nakahakbang naman si Peter. Pero nung dumating yung unos, tumingin siya. Nawala yung focus niya sa Panginoon. Laglag siya. Ganun din. Kahit yung serbisyo natin sa Panginoon, obedient sa Kanya. Pag hindi tayo sa Kanya tumingin, hindi ka makakasunod. Hindi tayo makakasunod. Yun ang totoo. So, ang pinakamalalim na malasakit ng Diyos is His own glory. Mga kapatid, hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangan ng pagsisilbi natin. Pero, dahil napakadakila ng Diyos, inihahayag niya ang kanyang kadakilaan kahit sa mga taong gaya natin na walang kwenta. Imagine this, ang Diyos ng kataas-taasan at kabanal-banalan, nakahayag ang kanyang kaluwalhatian, maging sa buhay natin na mga makasalanan. Sa paanong paraan yun? Mula sa pagiging makasalanan natin, inabot niya tayo at ginawa niya tayong instrumento na maglilingkod sa Kanya. Hindi ba magbibigay sa iyo ng matinding kagalakan? Kung ang nananaig pa rin sa iyo ay yung pagkatakot, ang babalikan mo rito yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yan ang iisipin mo. Kahit sasabihin mo, wala kang pinag-aralan, sasabihin mo, mas mataas yung mga pinag-aralan ng kasama mo. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan is, kilala mo ba ang Diyos na tumawag sa iyo? Kilala mo ba si Kristo? Ikaw ba talaga ay nananalig sa Kanya? Handa ka bang sumunod sa Kanya na Siya ang pinagmumulan at nagsusustento ng lahat ng bagay? Kung sa kabila nun ay hindi ka pa rin sapat, may problema ka sa pagkakilala sa Panginoon. So, dito natin makikita ang tunay na mga binago ng Panginoon. Every converted person, meron pong endowment of gifts na ibinigay ang Diyos sa kanila, and sila po ay responsible na sila po ay i-exercise yun according to God-given ability. Of course, for God's glory. Sa kabilang banda, kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, samantalang ikaw ay naturing ang Kristiyano. Masakit pero totoo. Hindi mo siya nabibigyan ng kaluguran. Yan ang totoo. Siguro matagal ka ng Kristiyano. Pero ano ang nagiging ambag mo sa kaharian ng langit? Yung kalooban ba ng Diyos ay nagagawa mo? Kung hindi mo yun nagagawa, ang totoo hindi mo siya naluluwalhati sa iyong buhay. Mabigat yan pero yan ay totoo. Dapat mong makita na ang dapat ang buhay mo ay sa Kanya na. Siya ang may-ari nun. Hindi niya kailangan ang ating paglilingkod. Pero ginawa niya tayong susunod, mananalig sa Kanya, mabubuhay para sa Kanya, maglilingkod para sa Kanya. Kung hindi yun ang nangyayari sa ating buhay, hindi siya natutuwa sa atin. Kasi hindi siya nag-glorify. Sana makita natin yan. Sa oras na ito, makita natin anumang bagay ang hamon sa ating buhay, paglilingkod. Handa pong ang Diyos ay magkaloob ng wisdom, energy, strength, talent, anything na kailangan natin, handa niyang ibigay yun para sa mga tao. Sino? Yung nananalig sa Kanya ng totoo. Yun po yun. Unto Him all the glory. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat. Medyo striking ang mga salita na narinig namin hango sa paglilingkod sa inyo. Ang buhay namin, Panginoon, ay hinango niyo mula sa ganap na
kapahamakan at kahatulan. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng kaliwanagan. Kaliwanagan na hindi po para sarilinin lang, kundi para ipasa rin sa maraming tao. Nakakalimutan namin, Panginoon, na tanging ang paghakbang lamang ang kailangan sa pananampalataya. Dahil kayo naman ang naglalagay ng mga matibay naming tatapakan, papalapit sa inyo na magbibigay luwalhati, so that when the time will come, we will also be glorified with you through your Son, Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo kami. Huwag kaming maging selfish. Huwag kaming mag-doubt. Huwag kaming magkaroon, Panginoon, ng anumang pagkatakot. Dahil lahat yun ay kontra doon sa pananampalataya. Tulungan kami na ang maging pinakamataas na layunin ng buhay namin. Bigyan kayo ng kaluguran sa mga kakayanan na binigay niyo sa amin. Purihin ang iyong dakilang pangalan kay Kristo Jesus. Amen.